Update muna nga tayo sa Gilas Pilipinas at sa kanilang nalalapit na laban sa Port Window kontra nga sa Jordan at gayon na rin sa Iran. Eto nga si Coach Tim Cone matapang na inilahad na kumpiyansa silang kakayanin ng Gilas Pilipinas ang magiging laban kontra nga sa Iran at Jordan kahit nga wala itong kanilang naturalized player na si Justin Brownlee na alam nating lahat na pangunahing bumubuhat sa Gilas Pilipinas. At ayon nga sa report ng Daily Tribune Sports, hindi umano labis na nag-aalala si Gilas head coach Tim Cone sa pagkawala ng naturalized player na si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas at dito tayo dapat mag-focus. Hindi naman maikakaila kung gaano kahalaga si Brownlee sa Gilas Pilipinas. Sa mga nakaraang torneo na patunayan na niya na ang kanyang kakayahan mula sa scoring, rebounding, defense hanggang sa pagiging veterano sa mga mahahalagang laban. Pero ang mensahe ni Coach Tim Cone ay malinaw, hindi dapat nakadepende ang buong Gilas Pilipinas sa isang manlalaro lamang at magandang pagkakataon ito para sa ibang players na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Kapag wala si Brownlee, mas malaking responsibilidad ang maaaring mapunta sa mga pangunahing manlalaro ng Gilas. Kailangan nilang maging agresibo sa opensa, mas disiplinado sa depensa at higit sa lahat, maglaro bilang isang team. At dito din makikita kung gaano kalalim ang talent pool ng Pilipinas. May mga veterano, may mga batang manlalaro at mayroon ding mga players na patuloy na umaangat sa international basketball. Kaya kahit may malaking puwang na iiwan si Brownlee, hindi ibig sabihin nito na wala ng pag-asa ang Gilas Pilipinas. Sa totoo lang, maaring ito pa nga ang pagkakataon para sa ibang players na magkaroon ng malaking role. At tandaan natin, sa international basketball, hindi lang pangalan ng mga manlalaro ang basihan ng panalo. Ang basihan ay teamwork, sistema, chemistry, execution. Yan ang napakahalaga. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang tiwala ni Coach Tim Cone sa kanyang mga manlalaro. Kung kampante ang coaching staff na kaya ng Gilas kahit wala si Brownlee, ibig sabihin ay may nakikita silang kakayahan sa buong lineup. Pero syempre, hindi ibig sabihin na magiging madali ang lahat. Mas magiging challenging ang mga susunod na laban, lalo na papalapit na tayo sa mga mahalagang bahagi ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kaya kailangan ng Gilas ng maging handa, physically, mentally, at emotionally. At para sa mga fans, magandang bantayan kung sino ang magiging bagong leader ng team kapag wala si Justin Brownlee. Sino ang sasalo sa scoring? Sino ang magiging pangunahing defender? Sino ang lalabas bilang clutch player kapag dikit ang laban? Diyan natin makikita ang tunay na lalim ng karakter ng Gilas Pilipinas. At kung kayo naman ang tatanungin, no Brownlee, no problem nga ba? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section. Samantalang sa ibang balita naman, nakat na nga sa pagpipilian sa makakapasok sa Gilas Pilipinas Final 12 para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Itong si Justin Arana na alam nating lahat na kasama din siya sa Gilas Pilipinas 14-man pool. At ayon na rin nga yan sa naging report ng Fast Break, ang sabi nga dito, in barely 24 hours, a qualifying window will open for the 2027 FIBA World Cup. But for two Gilas Pilipinas players, a door will also close. Ang sabi pa nga dito, Justin Arana out of Final 12 for crucial FIBA window. So konfirmado na nga yan na wala na si Arana sa pagpipilian sa Final 12. Kaya naman lumalabas, 13 players na lamang ang natitira. Kabilang na nga dyan sila Kai Soto, Dwight Ramos, Juan Gomez Diliano, Kevin Kembao, Carl Tamayo, AJ Edu, Junmar Pajardo, Scottie Thompson, RJ Abarrientos, Chris Newsam, Justin Baltasar, CJ Perez at itong si Troy Rosario. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, sino pa kaya yung isang matatanggal para makumpleto na ang Final 12? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-like naman, paki-subscribe, paki-pindot ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.